Umupo ito sa dining table kasabay ang mga magulang. Si Cindy ay hindi naghahaponan sa bahay. Palagi itong nasa labas at inuumaga na palagi. Nagkasalubong ang mga mata nila ni Senyorito ngunit mabilis itong umiwas. Dati naman kapag ganito kinikindatan siya nito o di kaya ginagawa ng matamis ng ngiti. May pinong kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso sa ginagawang pag-iwas ng lalaking sikretong nobyo niya. Nagtimpla siya ng paborito nitong green tea dahil yun ang laging iniinom nito pagkatapos kumain. Senyorito, green tea niyo po. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa tabi ng plato nito. Sinabi ko ba na ipagtimpla mo ako niyan? Ha? Ibalik mo nga yan sa kusina. Iritadong saad nito. Opo, senyorito. Sorry po, hindi na po mauulit. Nanginginig niyang saada. Madali siyang bumalik sa kusina. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Senyorito Darren sa kanya. Pilit niyang iniisip kung ano nga ba ang ginawa niyang pagkakamali. Kinagabihan ay inintay niya ito sa kanyang kwarto ngunit walang Darren ang dumating. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito pero cannot be reached ang numero nito. Tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto ng amo. Ipinihit niya ang seradura ng pintuan nito ngunit nakalak iyon. Dapat ba siyang kabahan? Iiyak na ba siya? Hindi na ba ito masaya sa kanya? Ika nga nito, i-enjoy na muna nila ang isa't isa. Hindi na ba ito nag-enjoy sa piling niya? Bagsak ang kanyang mga balikat nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Ba't ang bigat-bigat ng dibdib niya? Ba't umuulap ang kanyang mga mata at tila konting sakit na lang ay babagsak na ang kanyang mga luha? Siguro, hindi lang talaga magandang araw kanina ni Senyorito. Sigaw niya sa kanyang isipan upang tumahan ang kanyang isip na hindi malaman kung ano ang nangyari sa lalaking minamahal. Mariel! Nilangon niya ang pinanggalingan ng boses na iyon. Break time nila. Si Dexter ay hindi pa rin pumapasok hanggang ngayon kaya tumambay na lang muna siya sa kiosk. Dati naman ay magiliw na tao siya, pero ngayon na nasasaktan siya ay parang nawalan din siya ng gana. Hinawakan niya ang hugis pusong kwintas na isinuot lamang niyang muli. Miss na niya si Darren. Kinagabihan ulit ay wala pa ring Darren na pumunta sa silid niya. Kahit na magtanong man lamang kung kumustang araw niya sa school. Hindi siya handa para sa pagbabagong iyon sa kanyang buhay. Nasanay na siya na nandyan ito palagi para sa kanya. Ang sabi nga nila, kulang na lang ang basbas ng pari upang maging mag-asawa sila. Mali ba ang ginawa niya? Mali ba ang mahalin ng amo niya? Ito na ba sinasabi ni Minda na may mga tao na dadaan lamang sa buhay natin upang ituro sa atin ang mga bagay na hindi natin makakalimutan kailanman? Si Darren ba ay dadaan lamang sa buhay niya upang saktan siya? Sinubukan niyang tawagan ito. Number don't exist. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon sa kanyang cellphone. Darren, may problema ba tayo? Huwag mo naman akong iwasan oh. Sabihin mo kung anong ginawa kong mali sa'yo. Mahal kita, senyorito. Nakuha pa niya itong i-text at nagbabaka sakali na mag-reply pa ito sa kanya. Ngunit nakatulog na lamang siya at nagising ulit ay wala pa rin siyang natatanggap na mensahe mula rito. Mariel's personal voice. Ilang araw nang wala sa mansyon sa senyorito. Ang sabi ni na ate ay maaga daw itong umalis noong isang araw at may dalang maleta. Nalulungkot ako. Hindi man lamang niya sinabi sa akin na aalis pala siya. Ilang araw ko siyang hinintay kahit text ay wala. Hey Mariel, napapansin ko lang ha, parang may iba sa'yo. Parang balisa ka. You are physically here but mentally absent. Dinig kong sambit ni Dexter. Nagmamerienda kami sa kantin ng university nang matapos ang aming 2 subjects na panghapon. Ha? Hindi naman ah. Baka sa isip mo lang yan. Sambit ko naman sa kanya. But you seem so lonely. Ikaw kasi, di mo ko pinapakopya sa mga quizzes natin. Nagtatampo ako sa'yo. Natatawang saad ko rito. Ewan ko ba sa'yo? Sniper ka talaga. By the way, pwede ba kitang imbitahan na maging ladies court sa grand opening ng aming Laville Residences? Pag-aanyaya nito. Uy, yayamanin ka talaga. Oo ba? Kaya lang wala naman akong magandang damit na susuotin. Baka maging mukhang basahan ako sa mga bisita nyo. Sambit ko. Totoo naman,
na wala akong magandang damit na isusuot maliban na lamang sa mga screen gown na sponsored ni Ate Bianca noong kaarawan ni Senyorito Darren. Senyorito Darren, nasasaktan ako kapag binibigkas ang pangalan na Senyorito. Hanggang kailan ko kaya ito mararamdaman? Don't worry, ako ang nag-alok, di ba? So, I'll buy you a nice dress. Sayang naman ang ganda ng partner ko. You will slay, Mariel. Promise. Saad nito. Siguraduhin mo lang, Dexter. Sambit ko sa kanya. Oo, trust me. Teka, miss ko na ang kainan dyan sa kanto. Yung nagbebenta ng mga isaw. Ikaw pa nga nagdala sa akin dun noong isang araw. Yung mga street foods pa? Wag na. Masama sa atay at gallbladder ang oily foods. Sambit ko sa kanya. Ang mabuti pa, doon na lang muna tayo sa kiosk. Mag-review tayo. Kahit 30 minutes lang para sa quiz. Bukas para naman maisagot ka. Pabiro nitong Saad. Aray naman, kung makapagsalita ka naman Kinurot niya ang tagiliran nito. Ano bang favorite subject mo noon, ha? Tanong nito. Siyempre, ang pinaka-enjoy sa lahat. Recess time. Kaya naman pala. Kung makapanlait ka talaga, Dexter. Hoy, mas matalino kaya ako sa'yo. Binibigyan lang kita ng chance, no? Umalis na kami sa kantin at kasalukuyan naglalakad patungo sa kiosk na tambayan namin. Binibiro lang naman kita. Alam ko naman na matalino ka. Hindi lang talaga halata. Uy, wagas talaga yung panlalait mo, ha? Joke nga lang, pero totoo. Natatawang sambit nito. Bago kami umuwi ay nagpasama muna sa akin sa Dexter sa isang mall. May libro daw siyang bibilihin. Matalino si Dexter at mahilig itong magbasa, lalong-lalo na kung tungkol sa outer space. Nasa tabi lamang niya ako habang binubuklat niya ang mga babasahin. Ngunit ano man ang pilit kong gawin isang tao pa rin ang laman ng isipan ko. Hanggang sa pagdating ko sa mansyon ay wala pa rin ako sa aking sarili. Nagbasa ako ng libro ngunit kahit isang salita ay walang pumapasok sa aking isip. Nasa na mga katagang mahal mo ko, Darren? Hating gabi na nang bumaba ako upang uminom ng tubig. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa kanya. 3 baso ng tubig ang sunod-sunod kong ininom. Hinugasan ko naman ang baso at saka inilagay ulit sa tray. Lumingon ako nang makarinig ng yabag mula sa akin likuran. Senyorito! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Dahil sa aking kasabikan ay hinalikan ko siya ng masuyo sa labi. Tinugo naman niyang aking halik. Hindi ko na malaya na tumutulo na palang aking mga luha habang nakalapat pa rin ang aming mga labi. Senyorito, huwag mo naman ulit akong baliwalain. Hindi ko kaya. Masakit. Sorry, Mariel. I'm so sorry. Tanging sambit niya. Hinalikan ko siyang muli sa mga labi. Senyorito, ba't niyo po ako iniiwasan? Ilang araw kitang hinintay. Kahit text ko hindi mo sinasagot. Tapos yung number mo hindi ko na makontak. May problema ba? Naglakas loob akong tanungin sa senyorito. Mariel, this will be the last time na mag-uusap tayong dalawa. The last time na lalapit ka sa akin o ako sa'yo. Let's not speak each other anymore. Let's end this. Seryoso niyang wika na parang bombang sumabog sa aking pandinig. Senyorito, nagpibiro po ba kayo? Pautal kong tanong sa kanya. Do I look like I'm joking? This is the end of us, Mariel. Wala na tayo at hindi pwede maging tayo. Pero paano na ako? Yung mga nangyari sa atin, senyorito, wala ba yun sa'yo? Binigay ko naman ang lahat sa'yo, di ba? Pero bakit? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya. This is just a game, Mariel. Just a game. Laro lang ang lahat. Ginamit lang kita at nagpagamit ka rin naman. And I think we're even. We enjoyed each other. Nasarapan ka. Nasarapan ako sa'yo. Let's just call it quits. Tumalikod dito pero hinabol ko siya at niyakap siya na mahigpit. Isang yakap na tila nagsasabing, huwag niya akong iwan. Di ba sabi mo, mahal mo ko? Nakalimutan mo na ba? Hinawakan nitong aking magkabilang baraso at inalis mula sa pagyakap sa kanya. Hindi ko nasasagutin yan. Baka mas masaktan ka lang. You're really very innocent, Mariel.
Mabigat niyang sambit bago tuluyang umalis. Umupo ako muli sa upuan at doon ko inilabas sa lahat ng sakit na nararamdaman. Tumakbo ko patungo sa aking silid at doon umiyak. Iiyakan ko ang lahat ng sakit dahil hindi ko makakaya kung pipigilan ko ang bigat ng aking loob. Napakasakit na marinig ang bagay na yun galing sa mismong bibig niya. Napakasakit na marinig ang katotohanan na hindi niya ako minahal. Laro lamang sa kanya lahat. Yung inakala kong totoo ay isa lamang palang napakalaking biro. Ni hindi na ata ako nakatulog hanggang sa inumaga dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ikukumpara ang kirot na ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataong naramdaman ko ito. Unang pag-ibig, unang kabiguan. Mariel, okay ka lang ba? Ano ba yung itsura mo? Parang Biyernes Santo yung mukha mo. Tanong ni Ate Agnes. Nag-study kasi ako kagabi, ate. May long quiz kami bukas. Parang busy kayo ah. Anong meron? Naku, hindi mo ba alam na mamayang anniversary ni na senyora? Ang mabuti pa'y tulungan mo na lang ako dito. Ah, oo nga pala. Sambit ko. Ngayon palang anibersaryo ng kasal ng mga magulang na senyorito. Tumulong ako sa paghahanda ng lulutuin ni Ate Agnes. Nang matapos ay tumulong din ako kay Ate Minda na ayusin ang venue. Sa convention hall ng mansyon, dadausin ang selebrasyon. Tiyak na maraming bisita ang dadalo. May mga catering services naman ang nag-aayos sa hall. Ang lutong bahay ni Ate Agnes ay pandagdag na lamang ng mga menu ng taga-catering. Sumapit ang alas 6 at unti-unti nang napupuno ang convention hall. Kitang-kita ang ngiti at siya sa mukha ng mag-asawa habang tinatanggap at bumabati sa mga bisitang dumarating. Halos lahat ay mga madrigal at ang iba ay mga kasosyo at kaibigan ng mag-asawa. May mga bumisita din ng mga Anderson na galing pa sa Britain. Pero mas marami ang mga madrigal. Sa dami ng taong nandoon, hindi ko na aninag sa Senyorito Darren. Can I have a glass of wine, please? Mariel? What are you doing? Nilangon ko kung sino nagsalita at nakita ko si John Madrigal na nakilala ko sa Cebu. Pinsan nito ni Senyorito Darren. Napayuko ko nang titigan niya ang kabuuan ko. You're naudlot nitong sambit. Opo, senyorito. Katulong po ako sa mansyon na ito. Inabot ko sa kanya isang wine glass na may lamang alak. Hindi na ako nakapagpaalam kay Sir John Madrigal. Dali-dali akong bumalik sa loob ng mansyon upang makahinga ng konti. Oo nga naman pala. Maid ako at amo siya. Isa akong duka at sila ay langit ang katumbas ng kayamanan. Lumapit ako sa malaking salamin na nasa kusina. Tiningnan ko ang aking sarili. Maganda pero hindi bagay sa isang mayamang tulad na Senyorito Darren. Habang buhay siyang kukutyain ng mga taong malapit sa kanya kapag ako ang pipiliin niya. Mariel! Si Senyorito John iyon at sumunod pala ito sa akin. Senyorito John, pasensya na po kayo at nagsinungaling po kami noon sa inyo. Ito po ako. Ito po ang tunay na ako. Pero wag po kayo mag-alala. Iniwanan niya ako. Wala na po kami ni Senyorito Darren. Hanggang doon na lang po yung nakita niyo at hindi na masusundan pa. Mahaba akong salaysay sa kanya. No, I'm just here to say sorry. I shouldn't ask if why you're here dressed up as a maid. Nabigla lang ako. By the way, Mariel, wag namang masyadong maliit ang tingin mo sa sarili mo. Everyone needs to be loved kahit ano pa ang katayuan sa buhay. Huwag mong isipin na mababaw ang tingin ko sa'yo at hindi kayo bagay ni Darren dahil maid ka lang at amo mo siya. Dumaan din ako sa ganyan. Ang asawa ko, hindi naman siya mayaman, but she is a good wife to me. No, not just a good wife, but the best wife and the best mother to our kids. Napaiyak ako sa sinabi ni Senyorito John. Isa itong madrigal, pero napaka mapagkumbaba nito. John, what's happening? Boses ng isang babae ang narinig ko mula sa aming likuran. Love, sambit na Senyorito John nang makita ang babae. Napakaganda niya sa suot na black gown. Simple lang ito at walang masyadong makeup pero sobrang ganda at hindi nakakasawang tingnan ang kagandahan nito. Ba't bigla ka nalang nawala? Tanong ng babae kay Senyorito. Tumitig din ito sa akin pagkatapos tingnan ng asawa na tila nangungusap ang mga mata. Love,
Si Mariel pala, ang nobya na ipinakilala noon ni Darren sa Cebu. Mariel, siya yung sinasabi ko sa iyo na the best na asawa at ina ng mga anak ko. She's Janine, my wife. Pagpapakilala sa amin ni Senyorito, lumiwanag ang mukha nito at tuluyan ng umiti. Inilahad niya ang kanyang palad sa akin at nagkamayan kaming dalawa. Nice to meet you, Mariel. Napakaganda mo naman. Ang galing pumili ni Darren. Sambit pa nito. Senyorita, wala na po kami. Hindi na po magiging kami pa. Sambit ko sa kanya na may kalungkutan sa aking boses. Well, let's go back to the party, love. Hinapit nito ang asawa sa bewang at mapait akong ngumiti habang pinagmamasdan silang dalawa habang naglalakad. Nakikita ko na mahal nilang isa't isa. Sa mga titig pa lamang na senyorito sa asawa ay parang mapag-angkin at puno ng panunuyo. Inayos ko muli ang aking sarili at bumalik na ulit sa convention hall. Dalang isang tray na puno ng kupita na may lamang alak. May mga tao nagsasalita sa harapan at bumabati sa mag-asawa. Kahit anino ni Senyorito Darren ay hindi ko maaninag dahil mas dumoble pa ata ang mga taong nandoon. Wine please. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Calvin! Bumalik ka? Masaya kong saad kay Calvin ngunit napakaseryoso nito. Wala na ang dating ngiti sa mukha ni Calvin. Parang hindi niya ako kilala. Tila binuranan niya ako sa kanyang isipan. I said, please hand me a glass of wine. Sambit nito. Nagtataka man ay inabot ko sa kanya ang tray at nang makuha nito ang isang kupita ng alak ay tumalikod na ito. Gusto kong umiyak. Bakit nga ba ganito sila? Ba't lagi nilang nila akong sinasaktan? Ladies and gentlemen, a moment of silence please. As we're going to hear a message from Mr. Damon Anderson to his wife, Vanessa Madrigal Anderson. A warm applause, please. Wika ng lalaking nakapormal na suot sa harapan ng entablado. To all of you who are here today, I want to extend my gratitude for gracing us on this special occasion. Today is our 50th anniversary, but feels like it's our first year anniversary. Nagsipalakpakan ng mga tao sa intro na iyon ng senyor. To my dear wife, thanks for all your sacrifices. Everyone knows that you are behind all the success that we had. I love you, and you will always and forever be my queen. Lumapit ito sa asawa at niyakap ng mahigpit. Nagsipalakpakan namang muli ang mga bisita. By the way, this occasion will not be complete without this special announcement. Let me be the first to announce that my son, my eldest son, and his fiancée Erica is now engaged. Sumenyas ito sa dalawang magkapareha na umakyat sa entablado. Hindi na nagawa pang tingnan ni Mariel sina Darren at Erica dahil mabilis na siyang umalis sa convention hall na iyon at pumunta sa hardin at umupo sa may gazebo na nasa gitna. Wala namang makakakita sa kanya sa loob noon dahil napakadilim doon. Parang gripong tumutulo ang kanyang mga luha sa mata. Pinipigil man niya ay tila may isip din ang kanyang mga luhang nag-uunahan sa kanyang pisngi. Hindi niya kayang pakinggan ang sinasabi ni Darren sa harapan ng entablado habang nakaangkla dito sa Erica. I warned you before, but you never listen. Muntik na siyang tumakbo palabas ng gazebo nang marinig ang boses ni Senyorita Cindy. Nasa loob din ito ng gazebo. Sorry, Senyorita. Sorry po. Hindi ko kayo pinakinggan. It's okay. At least ngayon, you will learn from your experiences. You will learn from heartbreak. And someday, you'll thank him for breaking you. Mababasag ka. Pero isa-isa mong damputin ang mga bubog na yan at buuin mo ulit. Buuin mo ulit ang sarili mo at balang araw, ipakita mo sa kanya kung gaano ka katatag. Senyorita. Lumapit ako dito at niyakap ito ng mahigpit. Ay naku, isa na namang biktima. Hayaan mo, gantihan mo na lang ako magdayan. Sambit nito na ang tinutukoy ay ang kapatid. Inabutan niya ako ng panyo. Kinuha ko naman iyon at pinahid ang mga luha ko. Mag-aral ka. Magsumikap, Mariel. Sabi nga nila, the best revenge is success. Sige na, bumalik ka na sa loob. Marami na naghahanap ng alak sa oras na ito.
Senyorita, salamat po. Tumango lamang ito at nauna nang pumasok sa loob ng convention hall. Kahit nanginginig, patuloy pa rin akong pumasok sa loob ng convention. Pilit nang ngumiti kahit durog na durog sa loob. Nabutan ko nagkukumpulan ang mga tao sa loob. Binabati at nakikipagkamayan kay Senyorito Darren at Erica. Lumapit ako sa mesa nila ni Erica. Isa sa mga kasamahan nila ay si Calvin na napakaseryoso pa rin na nakatitig lamang sa akin. Oh, hi Mariel. Bati ni Erica nang makita ko. Tipid lamang akong ngumiti at tumango sa kanya. Si Darren naman ay parang si Calvin din na seryoso at napakatahimik lamang na nakatitig sa akin. 1 cup black coffee please Mariel. Seryosong saad sa akin ni Senyorito. Napakaaga nitong nagising. Nabungaran ko ito na nakaupo na sa hapagkainan at nagbabasa ng magazine. Opo, saglit lang Senyorito. Formal ko saad sa aking hudyong amo na pagkatapos akong paglaruan ay parang hindi na ako kilala ng kumag. Nag-init ako ng tubig sa electric pot at nang pumitik na ang botton nito ay pinagtimpla ko na siya. First time ko magtimpla ng kape dahil sa Ate Minda naman talaga ang nagtitimpla para sa kanilang lahat. Dahan-dahan kong dinala ang tasa ng kape at inilapag iyon sa kanyang harapan. Narinig ko ang paghigop niya ng kape. Bahala na siya kung magrereklamo siya tungkol sa lasa. Mariel, halika nga. Tatalikod na sana ako nang bigla niya akong tinawagan. Ganito ba ang hindi na mag-uusap? Kasasabi nga lang niya kagabi. Pero syempre, amo siya at kapag work-related ay may karapatan siya, lalo na't kung mag-uuto siya sa akin. Magaling ka pala magtimpla ng kape. Masarap. Sambit nito. Gusto niyo po turuan ko kayo, Senyorito? Una, mag-init po kayo ng tubig. Saktong init lang para hindi kayo mapaso. Para hindi kayo magaya sa akin na sumobrang init. Napaso agad-agad. Nakita kong bumuntong hininga ito dahil sa sinabi ko. Ngunit dahil gusto ko talaga itong paringgan, wala na akong pakialam kung mainis man ito ngayon sa akin. Pagkatapos, ilagay niyo ang kape at buhusan niyo na mainit na tubig. Haluin niyo. Paikot-ikutin niyo ang kutsara kagaya ng pagpapaikot niyo sa akin. Holy shit. Mariel, can you just please shut up? Hindi pa po ako tapos, Senyorito. Makinig po kayo. Kailangan habang mainit pa, higupin niyo na at huwag mong hintayin na lumamig na bago mo inumin. Dahil ang mainit na kape ay parang ikaw, madaling lumamig. Is this a sort of a lecture? If you're done, then you may go now. Pagtataboy nito sa akin, umalis na ako at bumalik na ulit sa kusina upang tulungan si Ate Agnes sa pagluluto sa kusina. Anong putahe ito, ate? Tanong ko sa kusinera. Nagpapaluto ng sweet and sour na lapu-lapu sa Senyorito. Darating daw si Miss Erica. Nalungkot na naman ako nang marinig ang pangalan ni Erica. Kung sa bagay, hanggang sa dulo lamang ako ng daliri ng fiancé ni Senyorito. Mayaman at edukada ito. Hindi kagaya ko na mahirap pa sa daga at kolorum ang pagkatao dahil hindi ko nga nakilala ang mga magulang ko. Tanghalian na nang dumating si Erica sa mansyon. Halos matunaw ako sa sakit na nararamdaman dahil sa kaswitan ng dalawa. Pagkatapos kumain ay nakita kong pumunta ang dalawa sa poolside. Batid ko na maliligo ang dalawa. Mariel, pakidala naman ang wine na iyan kina Senyorito. Pakiusap sa akin ni Ate Agnes. Tumango lamang ako at kinuha ang wine sa mesa at ang dalawang wine glass. Nang dumating sa poolside ay naabutan ko naghahalikan ng dalawa. Hawak ni Erica ang batok ng binata habang magkalapat ang mga labi. Natigilan naman ang dalawa nang makita ko na nakatunga nga lamang sa tabi ng pool. Dito na po ang wine. Ilalapag ko lang po dito. Sad ko at malaki ang mga hakbang na naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Kumubli na muna ako sa isang tabi upang pahiran ng mga luha na kanina pa pala naglalaglagan sa aking mga mata. Nagpapakatatag ako pero hindi ko maiwasang hindi masaktan. Hindi ko maiwasan na hindi lumuha lalo na't sa tuwing makikita ang dalawa na magkasama. Wasak na wasak ako. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang sugat na idinulot ng binatang amo na pinaikot lamang ako. Hanggang kailan kaya ako masasaktan? Mariel, tawag ka ni Senyor Damon. Hihintayin ka daw niya sa office niya. Sambit ni Minda nang bumalik ako sa loob ng maid's quarter.
Bakit daw ate? Malay ko. Hindi naman niya sinabi. Akyat ka na lang sa taas para malaman mo. Kinakabahan ako habang paakyat sa ikatlong palapag na mansyon. Bihira lamang kausapin ni Senyor Damon ang kanyang mga katulong. Isa pa, nakakatakot ang mukha nito. Titig pa lamang ay tila dapat ka na talagang matakot dito. Come in. Walang kangiti-ngiti nitong saad nang pagbuksan ako ng pinto. Pinapatawag mo daw ako, Senyor? Yes, I think you already know why I called you. Oh, I'm sorry. Magtatagalog na lang ako para maintindihan mo ng malinaw. Matigas na saad nito na seryosong nakatitig sa akin. Nilunok ko ang aking laway. Nang marinig ang maotoridad niyang boses. Bueno, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Stay away from my son. Layuan mo si Darren dahil hindi kayo bagay. Nakita mo naman ngayon kung gaano sila kasaya at kabagay ng dati niyang nobya at ngayon ay fiancé na niya. Gusto mo pa ba magtrabaho at mag-aral? Opo, gustong gusto po. Then iwasan mo siya. For now, gusto ko na doon ka na muna magtatrabaho sa cafeteria ni Cindy. May apartment ka na ding matitirhan at kapalit ng pag-aaral mo. Iyang pagtatrabaho mo doon kay Cindy. Kay Cindy na at hindi na dito sa mansyon. Naintindihan mo ba ako? Swerte mo at mabait si Cindy. Dahil kung sa akin lang, pinalayas na kita. Tanga lang si Darren dahil inamin niya din na tungkol sa inyo. Gusto kong umiyak ngunit ayokong ipakita sa senyor na masyado na akong naapektuhan. Opo, senyor. Naintindihan ko po. Good. Then prepare your things now. Mabilis akong umalis sa opisina nito at nag-empake. Pinuntahan ko na sina Ate Agnes at Ate Minda upang magpaalam sa mga ito. Ang driver ng senyor ay naghatid sa akin patungo sa aking apartment. Kanina ay itinuro ng driver ko na saan ang cafeteria ni Cindy. Tansya ko ay 5 hanggang 10 minuto lamang ang lalakarin ko galing sa apartment papunta sa cafeteria. Nakahinga ko ng maluwag nang humiga sa malambot na kama ng apartment. Kompleto na ang gamit doon at may mga groceries na din sa rep nang buksan ko. Kailangan ko magtiis dahil ito ang tanging paraan upang makapagtapos ako ng pag-aaral. Sa ngayon ay kailangan ko ng kalimutan si senyorito. Naging madali naman ang pagtatrabaho ni Mariel bilang waitress sa cafeteria ni Cindy. Pagkatapos ng klase niya, ay kailangan niya mag-report kaagad sa cafeteria ng among dalaga. 1 linggo na mula nang umalis siya sa mansyon. Ito ang bagay sa iyo, Mariel. Bagay sa iyo ang pula para seductive ang kapartner ko at maiinggit ang mga pinsan ko kapag nakita ka nila. Sambit ni Dexter habang ipinapakita sa kanya ang isang mermaid style na gown. Nang sinukat niya ito ay parang itinahilang talaga ang gown para sa kanya. Kitang-kita ang hulma ng kanyang bilugaan na bewang at ang neckline nito ay hanggang dibdib kaya't na-enhance ang kanyang malulusog na mga dibdib sa gown na iyon. Dexter, parang starlet na ako dito. Hindi ako sanay. Bagay na bagay sa iyo, Mariel. Trust me, okay? Sige na nga. Bayaran mo yan, ha? Kinuha nito ang gown at dinala sa counter at binayaran na rin ang black coat at slacks na pinili nito. Kumain na muna kaya tayo? Paanyaya nito. Wala ang professor nila sa huling subject para sa araw na ito kaya inanyaya siya na Dexter na bumili ng isusuot nila bukas sa event ng pinsan nito. Basta't libre mo, tara. Ikaw talaga, inaaraw-araw mo ko ha? Rich kid ka naman kaya kahit hanggang 4th year mo pa akong ilibre. Chicken lang yun sa'yo. Pumasok sila sa isang mamahalin na restaurant. Iginiya sila ng isang waiter upang umupo sa pandalawahan na mesa. 2 tangy chicken please. And 2 garlic rice. Sambit ni Dexter sa waiter na nag-aantay ng kanilang order. Masaya silang kumakain ni Dexter. Panay ang tawa nila dahil ang topic nila ay ang mga pasaway na classmates nila sa school. Aksidente siyang lumingon sa kabilang bahagi ng restaurant at nabigla nang makita si Senyorito Darren na nakatitig sa kanilang dalawa ni Dexter. Hindi niya alam kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso sa oras nang magtama ang kanilang mga paningin. Bigla din naman niyang iniiwas ang tingin sa lalaki nang makitang lumapit si Erica sa binata at umupo sa harapan nito.